Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ay hapon na po pala. So ayan, meron po tayong interviewin na isa po sa pamilya ni Rachel. At kamustahin po natin at papakwentuhin po natin about po sa magulang po ni Rachel. Ito po yung kapatid po nung mama ni Rachel So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin. So tara mga kalingap, kamustahin po natin ang isa sa tito ni Rachel. So ayan mga kalingap, ito po yung tito ni Rachel. Ano pong pangalan niya? Roland Arriba. Yan si Roland. So ayan, siguro kilala mo na ako ako si Vincent Calyada, yung naka-scout sa pamangkin mo na si Rachel. So ayan, saan part ka ni Rachel naging tito? Sa nanay o tatay? Sa nanay. Sa nanay. So ikaw yung kapatid ni Nanay Chris. Oo. So pang ilan ka sa magkakapatid? Pang-lima. Pang-lima. Sunod sa'yo sino panganay? Si Nanay Chris o ikaw? Si Ate Chris. Ate Chris. So pwede Ako yung kasunod. Pwede bang may kwento mo sa akin yung naging buhay ni Nanay Chris, yung nabubuhay pa siya dito sa mundong ibabaw? Noon kasama ka doon sa amin sa Pidnon. Hindi pa siya nagpunta dito na Manila. Kasama kayo? Oo, doon sa amin. Tsaka talaga hindi tayo masyadong parang pagka kayo magka-team nga parang kayo yung magkabanding. Magkabanding. Kayo yung magkadikit kumbaga. Oo. Kasi kung may disco sa amin mga sayawan, ako yung niya, bodyguard. Yung dalaga pa siya. Oo nga. Dalaga. So, ako maliit ako noon, mga edad ko din si ninay, ganun ko kalaki. Okay. Sama-sama ako sa kanya sa minsan siya magpunta. Oo. Ikaw ang chaperon pala. Oo, ako ang chaperon sa kanya. Tapos siya kasi yung kami magkakapatid. Parang siya may ni Papa, yung parang ni Papa, parang mahal-mahal. Oo, mahal-mahal. Kasi yung maliit pa siya kasi siya, nag-discuss siya sa nag-discuss siya? Yung hindi ko siyang mamatay noon. Kaya pa nabuhay pa siya. 50-50 po yung niya. 50-50? Anong nangyari? Nung siya na siya ng putaw, ng bakal dito niya. Natusok, gano'n? Na daglagan? Nagtaktakan. Nabagsakan. Kaya matangos si may ilong yun noon. Kaya nabagsakan yung na flat. Ngayon, sabi niya na, kung di pa lang daw siya na-discuss siya, matangos sa yung ilong niya. Sabi niya. Pero ang katangos mo ng ilong baga po yung mga anak ni Nanay Chris, Oo. So, gano'n po ba kabait si mama ni Rachel? Mabait yun sa ate. Mabait po. Talagang tumutulong sa magulang, sa inyong mga kakapatid. Oo, talaga. Noon po, yung pagkadalagitan na niya, kasi hindi naman siya tapos na mag-aaral kasi gusto niya magtrabaho na. Kasi minsan kasi yung ulo niya may migraine siya minsan. Kaya pagkatapos ng elementary, na siya, nagtatrabaho na siya ng Ay, di maaga nagtrabaho pala yung mama? Umaga siyang nagtrabaho. Saan siya? Nagluwas na siya ng Manila o nasa Bukidnon lang? Bukidnon lang sa amin. Mga 15 years old? Paano siya napadpad po dito sa Bicol? Yung nag-hire doon sa amin sa Manila. Nag-Manila muna siya. Manila. Doon niya nakilala sa Tayo Rayson? Doon sila nakakilala si Kuya Rayson sa trabahoan. Saan? Sa Manila? Sa Manila. Kaya padpad siya dito sa Bicol. Kaya naging bunga na si Rachel. Oo. Ngayon na. So, ang ganda ng istorya, no?
kayo pala yung malapit sa isa't isa ng mama ni Nanay Chris. Ay, si Nanay Chris, yung mama ni Rachel. So, ayan. So, kung sa pag-uugali po ni Nanay Chris nung nabubuhay pa po, kanino siya, sinong anak niya ang halos kaparehas po ng pag-uugali? Nakikitaan mo sa magkakapatid? Siguro si katulad talaga ni ugali ni mama, parang si Aan. Si Hazel Ann. Si Hazel Ann. Kasi si Hazel Ann. Yun ang nakikita niya, yung galaw, ganun. Oo, ang galaw. Kamukha niya din eh. Kamukha din. Siya nga. Parang photocopy niya, di ba? Opo. Parang Xerox baga. Xerox copy. So, yun ang nakikita ko si Hazel Ann. Si Hazel Ann. So, kaya parang asti yung si ate. Parang ba? Parang si Hazel Ann din. So, yan. Anong masasabi mo ngayon, Roland, na ganito? Na alam mo dati yung buhay nila Rachel, nila Tatay Risa na, kumbaga, yung bago ko sila may scout, yung talagang hirap sila sa buhay, yung tulo ng bahay nila. Kung mapapanood mo yung unang vlog ko sa kanila. So, ano yung masasabi mo, Roland, dun sa sa nangyari sa buhay nila ngayon, yung guminhawa ang buhay nila? Nagpapasalamat. Malaking pasasalamat talaga. Kasi, kung di pala siya natulungan, ganun pa rin yung situation, yung estado ng buhay. Kaya, talaga, malaking pasalamat talaga na pabahayan. Tapos naghanda ang buhay. Para comfortable yung niya, yung tinutuluyan nila ba, kasi noon. Grabe noon, kasi walang pintuan sila. Open na open, sabi ko pambira, baka kayo dyan eh, ang maganda pa naman magkakapatid. Eh, paano kung, diba, hindi natin napasukin. So, ayun, grabe yung pasasalamat. Oo, grabe yung pasasalamat. Pero pag first ko nagtingin ako sa vlog, lang naiyak talaga ako. Nung unang vlog ko, naiyak ka na pala doon. Doon sa amin sa Cagayan ako, natatrabaho ko sa Cagayan. Kaya nakita na lang doon na yung dito nung nangyari sa kanila ba. Parang naiyak talaga ako. Naiyak ka sa estado ng buhay nila. Hindi mo akalain na gano'n ang buhay nila. Ngayon nangyari na kasi matagal kayo hindi nagkita ni Nanay Chris. Matagal. Ngayon nalaman nyo lang na patay na siya. Pero since napunta siya na Manila, mga 10 years ago, yun na sa mga nalaman na pa siya, na kala namin sana siya magpunta. Kala niya naglayas na lang. Oo. Pagka mama iyak. Kala niya, sana yung yung si ate. Trabaho naman yun na Manila, wala nang balita sa kanya na sana naman yun. Kasi nalaman na lang ni mama na may sulat doon sa barangay, at saka picture, na sila na pala ni Kuya Rizal, nagpakasal na pa sila, may anak na pala. Yun ang nalaman nila. After 10 years. Hindi naman nagalit si mama mo. Sabi ni mama na, bakit hindi siya may asawa na siya, ganun. Hindi nagsabi. Kasi, kasi sa amin walang talaga communication kasi wala silang cellphone doon. Mahirapan sila sa lugar niya. May signal naman doon, pero bago naman may signal doon. Noon wala. Mga signal doon. Kaya yung communication talaga, mahirap. So, may tanong pa ako. Sa ngayon, anong may papayo niyo po kay Rachel na ikita mo sa kanya? May papayo mo sa kanya? Sa ngayon, na pwede niyang isa puso't isip na hanggang pagtanda niya. Ano may papayo mo? Siyempre, may edad ka doon sa bata. Siyempre, tito ka. Kailangan ka ng advice niya. Anong mga advice? Ang papayo ko sa kanya, huwag siyang mag-epekto sa mga negative na sa mga sinasabi, comment. And then, nag-focus lang siya sa yung pag-aaral at saka hanggang makatapos siya. Anong problema niya, nandito naman yung mga tito niya, tita. Hindi naman siya magsabi. Pwede mo mapayuan, Hindi naman siya isarili niya yung problema niya. Para
ano, para hindi siya mapektuhan. Oo, epektuhan ang ganun. So, ayun, by the way, maraming salamat sa iyo, Kuya Roland, dahil sa mga payo mo at sa mga nalaman ko about sa history ng buhay ni Nanay Chris nung nabubuhay. At masaya din po ako na nakilala kita at nakausap. So, ayan, ang sabi sa akin, nagbablog ka din daw eh, no? Tuloy mo lang yan sa pagbablog. Normal naman ang pagbablog eh. Basta hanggat kaya, go lang. Anong content ang ginagawa mo? Dito lang? Dito lang sa bahay. Parang daily life lang. Daily life lang, routine. Ayos yan, maganda yun sa pagbablog. So, and by the way, maraming salamat po. Masig, thank Vincent you. Calyada. Thank you, Vincent. At yan, anong huling mensahe mo sa mga viewers ko? Sarap po, supportahan po natin si Vincent Calyada sa yung YouTube channel para marami tayo matulungan pa na ano po, na mga mahihirap para ano po, kagaya po nito sa nung na-Rachel, kasi ikaw yung naka-expose sa kanila din. Sana po supportahan po natin yung YouTube channel po niya para mas marami pa matulungan pa po na ano po, mahihirap. Yan, salamat. Kuya Roland, grabe, na-promote mo pa ako. Promote yan. Sige, thank you, salamat, bye-bye po. Thank you.